Sa kanyang press conference ngayong gabi, muling tinalakay ni President-elect Rodrigo Duterte ang estado ng pamamahayag sa bansa. Mula sa Davao City, saksi live si Maris Umali. Maris. Yes, Igan, nanindigan nga ngayong gabi si President-elect Rodrigo Duterte na hindi siya hihingi ng paumanhin o magsusorry kaugnay sa mga nabanggit niyang pahayag kaugnay sa journalist killings nitong Martes. At ayon nga kay Duterte, totoo lamang naman daw ang kaniyang mga sinasabi. Ipinaliwanag niya na may tatlong klase ng mga journalist o mamamahayag dito sa ating bansa. Una, yung mga tinatawag na crusader, mga nagsasabi ng totoo at hindi tumatanggap o nangingikil ng pera. Ito raw ay bihirang mamatay. Pangalawa, yung mga PR o publicist na may vested interest daw. At pangatlo, yung mga tinawag niyang low life o bayaran. Ito raw yung tinutukoy niyang maraming namamatay. At ito rin daw yung dahilan kung bakit sila pinapatay dahil nga dun sa kanilang mga maling gawain. Nagbanta siya na lahat ng sumosobra sa kanilang ginagawa sa pamamahayag ay mayroong katapat na kaparusahan. Binanggit din niya sa atin na negosyo rin daw itong mga TV station. At sabi niya, wag daw masyadong maging mataas yung tingin sa sarili. Hindi raw siya gumaganti kundi hinahamon niya ang mga media na sabihin lamang ang katotohanan at huwag maglagay ng ibang interpretasyon sa kanyang mga sinasabi. Tinanong din si President-elect Duterte kaugnay dun sa panawagan ng Reporters Without Borders na i-boycott siya. Ang sinabi dito, tugon dito ni President-elect Duterte, hindi raw siya naghahangad ng international attention. I-boycott daw siya kung gusto ng mga mamamahayag. Katunayan, sinabi niya kung gusto ng media ay patayin na lang daw o stop journalism. Ibig sabihin, wag na lang daw pumunta yung mga taga-Maynila, yung mga international media dito sa Davao at wag na rin daw siyang i-cover kung gusto nila. Samantala, nagalit din siya dun sa international organizations na nagsabing dapat kasuhan siya. Samantala, sa ibang aspeto naman, Igan, binanggit ni President-elect Duterte yung ilang pang mga appointees niya sa gabinete. Si Defense Undersecretary for Civil Veterans and Retirees, ang itinalaga niya rito ay si Ed Del Rosario. Sa LTO Chief naman, ang magiging LTO Chief ay si General Edgar Galvante. Sa PMS ay yung kanyang aide na si Christopher Bongo. At ang magiging Head of Presidential Communications Operations Office o PCOO ay si Martin Andanar. Ang kanyang spokesperson ay si Attorney Sal Panelo. At si Joel Manglungsod naman o maglungsod ng KMU ang magiging Undersecretary for Labor. Narito ang mga pahayag ni President-elect Duterte sa kanyang press con. Wala tayo magpulahan dito. Halos lahat tumingi. Anak mo. Ayoko lang magsalita. Kaya you go into an excess or you indulge in excesses, you'll get it. You will get it. And I am not encouraging people. Lahat istasyon ng TV. Pera-pera yan. Sagutin ka, negosyo lang ito . So you sacrifice the truth. Because pera-pera lang ang negosyo ng mga TV networks. You sacrifice human dignity and truth for money. All of you. May mga newspaper, may mga... It's about time. Hindi ko kayo ginaganti. Hinahamon ko kayo. Do not put into printed words. You review the tapes of what I said. Enough to us given as a foundation. As a matter of fact, I'm challenging you guys. Kill journalism, stop journalism in this country. Bago niyan, iginiit ni incoming presidential spokesman Salvador Panelo na walang dapat ihingi ng tawad si Duterte sa sagot ng tanungin kung ano ang kanyang patakaran laban sa journalist killings. Hindi ka naman talaga papatayin diyan kung wala kang ginawa . Yung mga expose, bad words against us, wala yan. Ako, I've been mayor. Pero karamihan niyang may, alam mo na, nabigyan na, tapos especially if you want to take sides. Nabayaran mo na, tapos you play. Yan ang karamihan na mamatay. Kung journalist ka lang na tama, wala mong gagalaw sa iyo. Especially if it is true. I mean, you cannot hide the truth, by the way. Pero yung gano'n na, ang example natin dito, taga rito ka man, yun si Pala. I do not demean his memory, but that he was a rotten son of a bitch. He deserves it. Ganun .
Is that an excuse to kill him, President? Huh? I mean, just because a journalist is corrupt. Most of you are clean. But do not ever expect that itong mga journalists are all clean. Just because you are a journalist, you are not exempted from assassination. If you are a son of a bitch. Sabi ni Panelo, mali raw siguro ang dating, pero tiniyak niyang kontra si Duterte sa lahat ng iligal na pagpatay. Hahabulin daw ng President-elect ang mga kriminal na naaayon sa batas. Yung mga statement ni Mayor Duterte tungkol doon, parang generalized ng mga nakikinig. Kakala nila, yun lahat ng mga journalists, gano'n. Certainly not. Sapagkat Mayor Duterte is aware and recognized the fact that there have been instances, many instances, where journalists are killed because of their advocacies. Giit ng Center for Media Freedom and Responsibility, hindi pa rin tamang porke corrupt ay papatayin na. Pero kailangan daw ng media na huminahon dahil baka raw kulang ang impormasyon ni Duterte na ngayon lang uupo sa national position. Baka nga medyo na-misinterpret to some extent yung sinabi ni incoming President Duterte. Baka ang focus lang niya ay kanyang karanasan sa Davao. Ang isang problema nga with him, yung may sasabihin siya tapos sasabihin niya, nagbibiro lang, di ba? O kaya hindi naman yun ang gustong sabihin. Mahirap din ang panawagan daw ng France-based group na Reporters Without Borders na i-boycott ng media si Duterte. Hindi mo naman pwedeng hindi i-cover yung incoming president. Kasi news yan talaga. Kasama sa mga inaabangan ng marami, kabilang ang media, ang Thanksgiving party para kay Duterte sa 100 hektaryang Crocodile Park. Mahigpit na rin ang seguridad lalo't may terror threat umano sa Mindanao na nasagap ng pulisya. We have 4,500 personnel na po na i-deploy for this event. Complete yun. PNP, NBI, PDEA, AFP, kompleto po. May mga Marines rin. Posible rin ang mahina hanggang katamtamang ulan mula umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Davao City sa Sabado. Rain or shine, tuloy po. Tuloy tayo. They can bring raincoats but not umbrellas because umbrellas can be used for as a deadly weapon. Kung may food man silang dalahin, dapat nasa plastic po na transparent. Igan, bago nga matapos ang press conference ni President-elect Duterte, ay natanong siya kung ganito pa rin ba ang aasahang pananalita at estilo mula sa kanya kapag siya ay presidente na. Sinabi niya, ine-enjoy na lang daw niya ang kaniyang mga last days bago maging presidente. He is naturally rude, pero asahan daw na magkakaroon ng metamorphosis sa July 1. Ibig sabihin daw po niyan ay talagang matinding pagbabagong makikita natin mula sa kanyang estilo at pananalita. At sa katunayan kanina ay nagpasample pa siya kung paano siya magsasalita. Ang sinabi niya, dapat daw ang change o ang pagbabago ay manggaling mula sa kanya at hindi ipilit sa kanya. At live mula rito sa Presidential Guest House sa Davao City, ako si Maris Umali, ang inyong saksi.